What's up? Happy people, isang mapagpalang araw gabi, tanghali umaga po sa ating lahat. For today's video mga boys, mga gayas, this video is credit to DGRH. Ayan po, na-interview po si Yormes Moreno sa isang programa po ni Sir Chavit mga kois. Chavit mga kois, mga gayas. At pakinggan po natin yung mga nagawa ni Yormes Moreno noon hanggang ngayon mga kois, mga gayas. Bakit hanggang ngayon? Dahil hanggang ngayon ay tumutulong pa rin po siya sa mga Manilinyo mga kois, mga gayas. So yan po ang pag-usapan natin sa video ito mga kois, mga gayas. No? Sita po muna natin ito mga kois, mukhang hadlang po yata ito sa nakasulat. Ayan, ayusin mo dito ito. Ayan, okay, ayan. Bago po tayo magsimula, kailangan po natin sit up ito mga kois. Okay, klarong-klaro na po yan mga kois, mga gayas ha. So ito, without a further ado mga kois, mga gayas, so big love shout out to Ma'am LC KTV Pilipinas, Ma'am Cherry Duzaki, Ma'am Jin Fukuda mga kois, mga gayas, watching yan from Japan, Ma'am LC watching from UEC, and Ma'am Cherry Duzaki from Japan mga kois, mga gayas. At pakisupport na po sa lahat ng mga Eskunyan vloggers, supporters, mga kois, mga gayas, KTV Pilipinas, ayan, Walo Tube, Rider for Life, Machi TV, at sa lahat ng Eskunyan vloggers, mga kois, mga guys. Without further ado, let's begin. Okay, Yormes Moreno, Chavit, please pasok. Lungsod ng Maynila. Wala nang paligoy-ligoy pa, ipakilala natin ang ating panauhin ngayon sa ating pagbabalik. Si Yorme, dating Mayor Isko Moreno ng lungsod ng Maynila. Yorme, magandang umaga sa iyo. Hi, good morning sa iyo, Mr. Secretary. Cesar lang ho. At sa ating mga kasama dito sa DCRH, ay magandang umaga sa inyo at sa lahat po na nakikinig sa buong bansa, sa buong mundo at lalong-lalo na sa mga batang Maynila. Sa aking mga minamahal na lolo't lola, magandang umaga po sa inyong lahat. Namimiss niyo ba ang pakikinig sa drama ng DCRH? Oo. Nung araw, si Matar, Gabi ng Lagim. Kasi nung araw, transistor lang talaga eh. Transistor. Dahil, alam mo, cheap nung araw siyempre hindi naman kami maka-afford ng TV. I think ganun din yung mga kapitbahay namin nung araw. Kaya lagi kami naghahanda ng ever ready. Yung bateryang malaki. Para sa Alam po natin ito si Sir Chavit mga kois, mga gayas. Isa po itong administrator dati ni Yormes Moreno mga kois, mga gayas. At din po ito. sister namin. Dahil ang tanging kukuhanan lang ng balita nung araw na on time at as bilang nagaganap, no? Yung parang nasa nangyayari ka doon sa sitwasyon talaga yung mga radyo. At that time yung nanay ko nakatutok lagi sa DCRH. Pagkagabi na, pagka patutulugin na ako, isasalang yan Gabi ng Lagim. Matatakot kayo. Matatakot kang lumabas. Tulog ka na. Alright, yun yung mga panahon na yun. Nung panahon na yun hanggang ngayon, kumusta ang Maynila? Design pa rin ho ba? Okay naman. Siguro, yung buhay ng tao, marami pa rin tayong mga kababayan sa lungsod na... Marami pa rin natatakot sa gabi? Uy, alam mo, siya... Noon sa panahon ni Yormes Moreno, talagang hindi po natatakot yung mga Manilinyo tuwing gabi. Pero ngayon, takot po sila noon kay Yormes Moreno. Pero ngayon mga kois, mga kayas, ang natatakot yung taong bayan na dahil marami na naman mga tulunggis sa lipandas dyan sa City of Manila. Bakit? Wala nang Mio nga na nag-iikot 24/7 mga kois, mga guys. Hindi gaya nung sa kapanawalan ni Yormes Moreno. 24/7 po yung batas dyan sa City of Manila. Sir, Secretary, yan ang ikinakabahala ngayon ng mga taga Maynila. Sa pag-ikot-ikot ko, no? Kasi lagi na namang laman ang Maynila ng news outlet sa telebisyon at radyo pagkagabi. Dala ng mga nangyayari sa
Top Avenue, sa Calao, sa Arten, at sa iba't ibang sulok ng Maynila na nagbabalikan itong mga tolongges na hold-upper, snatcher, jumper, yung mga umaakyat sa truck. Even the Senate was, their attention were caught, no? Na inimbestigahan pa sa Senado yung sitwasyon sa Arten. Na ano yan, na nababahala yung mga taga Maynila na tungkol dyan sa mga nangyayaring krimen. Peace and order. Yung peace and order situation talaga na. Naalala ko nung mga panahon ninyo, linggo-linggo may pinepresenta kayo ng mga nahuhuli. Anong objective noon? Well, yung kasi we have to create certainty, no, in government. Not only siguro in Manila but bilang pangkalahatan, no, na mga mayor, no, na sa buong bansa, na you have to create certainty in order to make an impression to our law enforcement agencies or uniform personnel na nasa prioridad mo yung pagbibigay ng kapanatagan ng pamumuhay at paninirahan sa iyong nasasakupan. That's very important that if somebody created or yung nag-commit ng krimen, dapat malaan ng tao, makita ng tao na itong mga taong ito ay mahuhuli ng alagad ng batas. Alam ng tao na pag ginawa nila sa Maynila nung araw, ay talagang papapanagutin namin sila kahit saan sila magtago. In fact, Chief, naalala mo noon na hinuhuli natin yung mga suspect. Nagtatago yan sa Palawan, Cotabato, Pangasinan, Bulacan, Cavite. Ako po, Yorme Isko Moreno. Alala po namin kasi isa rin po na tumutugis dyan si tumatakbong, City Councilor dyan sa District 1 ng Maynila na si Colonel John Ibay, mga kuis, mga kayas. Talagang hinahabol po niya at siya po yung palaging kasama-kasama ni Yorme Isko Moreno sa tuwing may 24/7 na rubing dyan sa City of Manila, border to border ng Pasay, Caloocan at Quezon City, mga kuis, mga kayas. Kaya po natatakot po talaga noon yung mga tlunggis, talipandas, with the upper snatcher dyan sa City of Manila dahil nakikita nila na talagang very active ang ating butihing Yorme Isko Moreno at talagang seryoso siya sa mga katiwalian, sa mga krimen dyan sa City of Manila. Pero ngayon, wala na po dyan, wala na yan. Hinahabol natin yan ng SMART o yung create natin na Special Mayor's Reaction Team, no, na pinamumunuan ni Colonel Ibay dati, na talagang sinasabihan ko yan kahit sila sa monte na hulihin, papanagutin. Saan man sila nandoon? Saan man sila nandoon. At saan man sila nagtatago? Yes, it costs money, but it's one way of saying na hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng krimen, no? Mahirap bantayan. Malaking challenge siya. But we assure our people in Manila na hindi, basta ginawa nyo dito, ang ikamamatay ng kriminal, puyat. Talagang hindi natin patutulugin ng mahimbing yan. At sa tulong naman ng Manila Police District, no, at sinasabi ko naman sa kanila, hanggat kaya nyong kalawitin ng buhay, kunin nyo ng buhay at papanagutin natin sa mata ng batas sa loob ng husgado. Kaya yan pinipresent natin every week. Anong mensahe noon para sa mga negosyante, sa mga residente ng Maynila? Well, una, yung mamamayan ng Maynila, no, that natutulog ka sa hating gabi, alam mo may gobyerno pa sa kalsada. Alam mo na may pamahalaan pa na nagtatrabaho para sa iyo. You'll have this kind of peace of mind na may gobyerno. Sa mga negosyante naman, ito naman, makikita nila that there will be certainty of rules. Na if somebody, any John, Doe, and Mary who committed such crime, ay talagang mananagot sa Maynila. Iyan naman, yayabong ang hanap buhay. Malalago ang paghanap buhay
Tapos, yun naman ang makapagbibigay ng oportunidad na trabaho sa ating mamamayan. So, it goes to sa mamamayan, yung pakiramdam nila, yung anak ko uuwi galing ng UST, pauwi sa bahay, panatag ang kalooban niya na yung magulang, alam niya yung anak niya hindi mabibiktima ng mga tolongges. The same thing in Top Avenue because that two area, dalawa tayong school community, the Sampaloc area at saka yung dito sa may Lasal area sa south of Manila. Puro yan, school community. Marami diyan talaga mag-aaral. At madalas sa hindi, ang nabibiktima talaga ay mga bata. So that gives peace of mind sa mga magulang. At the same manner, sa mga negosyo, yung mga goods or tindahan nila ay hindi naapektuhan. Nakapaghanap buhay sila ng payapa. So lalaki lalo ang tiwala at pag lumaki ang tiwala, palalakihin nila ang negosyo at ang magiging epekto niyan, magkakatrabaho ang tao sa lungsod ng Maynila. At the same manner, ang bottom line, pag marami silang benta, mas maraming buwis. O pag mas maraming buwis, mas maraming serbisyo. So, Kita niyo yung mindset ng ating buting Yormisco, mga koys, mga guys. Yan talaga ang tunay na leader. Alam niya lahat, mga koys, mga guys. Yung biglang kilos ka lang, lalabas lang kayo, magpabida-bida lang kayo sa panahon ng eleksyon. Kaya nga noon po, Hakot Award po yung City of Manila, yung crime rate bumaba. Bumaba, marami nga pong pumalakpak, puring-puri yung iba, mga kuys, magayas, ay yung mga tulungges na mga politiko, vlogger na puring-puri noon. Tapos ngayon, taliwas na, diring-diri na kay Yormisco Moreno. Wow, ayos bakit? Malaki pala kitaan dyan. Eleksyon na pala. Bri mo, Sek, isa lang ang ginawa mo. Yung epekto malaki. Multiple. Oo, multiplier effect niya sa ating syudad. Yung issue minsan sa paggugobyerno ay consistency. Yung bang yung bang weekly na ipinaparada nyo yung mga sa lingwahe ninyo ay nakakalawit at yung parang kayo lang yata yung nakagawa na buong presinto. Tinanggal ninyo sa pwesto sapagkat sa isang pagkakamali na sa tingin ninyo ay dapat wag nang pamarisan at yung mensahe ninyo ay buong presinto ang tinanggal ho ninyo. Anong nagbunga noon? Ako naman ay naging tapat sa Manila Police District. Sinabi ko sa kanila yung mga bagay na tolerable at hindi tolerable. Bago po ito tingnan nyo mga koys mo guys. March 1, 2025 Sabi ko, basta tayo one strike policy. If somebody did not do their job, hindi nila ginawa yung kanilang tungkulin at naaktuhan ko yung ako mismo. Kasi ako mismo talaga umiikot sa presinto. Nalala nyo yun noon mga kois mga guys, mayroon pong konsihal dyan sa mga barangay na nagpasiga-siga. Wala daw siyang kinatatakutan. Ngunit, nung napuntahan ni Yormisco Moreno, naku. Parang aso talaga siya. Yung asong ulo. Tudo pawa talaga. Yan yung leader. Kahit na hating gabi, lumalabas, tinitignan yung constituent kung nasa safety ba talaga. Tinitignan yung mga tulungges kung maggagawa ba talaga sila. Dahil pag gagawa talaga sila, akalawitin talaga yan ni Yormisco Moreno. Sa PCP o sa amang lugar, even sa kalsada, no? Pati traffic enforcer, pagka minsan, alam mo, secretary, nagpapalit ako. Ayan noon, di ba? May traffic enforcer. Mga kois, magayas. Hinuli na yung bus. Viral to noon mga kois, magayas. Hinuli yung bus. Noong tumalikod si Yormisco Moreno, ay naku po, nagtaka si Yormisco Moreno kung saan yung bus. Pinasok pala ng enforcer, mga kois, magayas. At nagipagtulunggisan sa loob. Nagipagpirahan. Ayon, tanggal. Ganun po. Walang pilipili po yan si Yormisco Moreno. Kaibigan ka man, kamag-anak,
Basta gumawa ka ng kalokohan, yari ka talaga. Siba ka talaga. Yan ang butihing Yormes Moreno. Hindi yung gaya ng mga pinalalabas na ngayon na kaliwas po sa kanyuan, katayuan, o mga ginagawa ni Yormes Moreno. Ng kotse. Oh, pumaparada ako sa isang kanto na halimbawang inirereklamo ng taong bayan para mapatunayan ko yung reklamo ng taong bayan, ako mismo ang nagkukubli at inaabangan ko kung talagang i-commit yung pangungutong. At awa ng Diyos, marami akong nahuli at talagang totoo yun, Chief. You're fired. Wala nang ifs and buts. Because ako na mismo ang gumawa. That will create and send a message to other enforcement unit, whether traffic enforcer or uniform personnel, na we have to do our job. Sinusweldohan tayo ng taong bayan. Para consistent kayo rito. at nangyari yan maraming beses. Yes, consistent tayo every week. In fact, may mga insidente pa noon na Secretary, pag nagba-viral due to voluntarism ng mga mamamayan, no, na nagbibideo, at pag napadala sa amin yon, we made sure a day or two kailangan makalawit yung suspect na yon. Parang DSRH operation tulong, action agad. Dapat mabilis talaga kumilos kasi Manila is a very challenging city, no? There is about 2 million nighttime population and about 3 million daytime population. Hindi pwedeng ang alkalde na sa opisina lang. Ay, hindi po pwede. Hindi po pwede. Meron namang masasaktan niya pag sinasabi yung alkalde na nasa opisina lang. Bato-bato sa langit, at matamaan at magalit. Kasi totoo naman talaga eh. Kung malabas lang kayo sa tuwing ng eleksyon, palagpakan. Wala talaga mangyayari kapag ikaw nasa opisina lang. Hindi mo alam yung kalagayan dyan sa labas, sa baba, kung ano na pong nangyari. Magtataka ka na lang, talagang mapabintangan mo pa si Yormes Moreno na sinabotahe. Na tinulunggis ka sa mga dating tauhan ni Yormes Moreno. Kasi hindi mo alam kung anong nangyayari Ha? Hindi mo, pwedeng papogi-pogi lang. hindi talaga. Kailangan mo ng puhunanan ng puyat, pagod, extra effort. At dapat internal na nasa iyo yan. Hindi pwedeng balat kayo yan. Hindi pakita lang yan. Dahil sa, Kailangan gustuhin mo. Dahil gustuhin Kailangan mo. gustuhin mo. Kasi I have to be honest to our listeners and viewers na hindi siya madali physically. You have to love it. Kailangan gustuhin mo Kailangan mahalin mo Kasi kung hindi mo siya magagawa ng natural. So para bang papetiks-petiks lang. Alright, babalikan natin ang ating panauhin sa ating palatuntunang special on. So, sana walang masasaktan. Kasi yun naman po talaga ang totoo Hindi yung basta-basta lang na tinatawag ka ng mayor, tapos nagkukulong ka sa opisina mo, di mo alam ang gagawin. Anong di mo alam, anong nangyayari diyan sa kinasasakupan mo. Hindi ganyan po ang ating butihing Yormes Moreno. Talagang alam niya po yung anong pangyayari, lahat alam niya po. Kaya nga namimiss siya po ng mga taong bayan, mga boys, mga kayas. Okay? At kung nagustuhan nyo naman ang video ito, please follow, like, and share, and subscribe. At abangan po itong video na ito, mga guys. Kakatingin lang natin dahil mahaba-haba. So ito, part 1, tapos part 2, ayan. Hanggang matapos po ito. So for now, I'm God Manila. God first. God bless you all. Peace. Bye-bye.